Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan ko. Shout out sa lahat, shout out. So, meron akong nakitang video dito. Nako-content ko na rin si Nomer, Nomer Mindmaster. So, gusto kong bigyan na reaction ito. Matagal na rin naman tong video na to. 'Di ba? Medyo nang gigigil lang kasi ako dun sa niya. Ito ay 11 months ago. Just imagine 1 million yung 1 million yung subscribers ng CNN. 1.6k lang ang nanood dito sa video na to kay Nomer. Napapansin ko ang galing ng marketing ni Nomer the Mindmaster para i-guess siya kung saan. Ito pakinggan natin pero partially napakinggan ko to, parang hindi ko lang nagugustuhan yung sinasabi niya. Mentalism is the performance art of the different schools of thoughts about the power of the mind, or what you call paranormal. Performance art siya ng hypnosis, performance art siya ng mind reading. For me, medyo limiting na yung term na mentalism or mentalist kasi nga tumatawid na sa spirituality yung ginagawa ko. Yun yung mentalism in a nutshell. 'Di ba? Alam naman natin, na-debunk ko na kung paano siya nagbe-bend ng spoon. Ayoko ng ganito, na nilalasan yung utak ng mga kababayan natin. 'Di ba? Yung debunk video ko diyan, ilalagay ko yung link sa comment section, ipipin ko ha. Para kasing ang dating kasi dito, parang pinagpapalagay niya talagang totoo yung ginagawa niya. Paranormal. Performance art siya ng hypnosis, performance art of the different schools of thoughts about the power of the mind, or what you call paranormal. Performance art siya ng hypnosis, performance art siya ng mind reading. For me, medyo limiting na yung term na mentalism or mentalist kasi nga tumatawid na sa spirituality yung ginagawa ko. Yun yung panluloko to, min. May trickery kasi doon sa ginagawa niya, at hindi ito hindi ko napapatawad ang CNN, kinakagat itong ganitong kabulshitan. Ano ba yung Sylvia method na yan? Copy. Tingnan ko nga. Mukhang interesting yung Sylvia method. May nag-comment na yun. Minaster niya daw yung Sylvia method. Tingnan natin yun mentalism in a nutshell. My name is Nomer Lasala. They call me the Mind Master, and I read minds for a living. It was one morning, I was reaching for my lunchbox. School bus, nasa labas ng bahay. So, consistent yung istorya niya, yung sa lunchbox. 'Di ba? My mom nagging me para lumabas na ng bahay. Yung lunchbox. Ano sabi niya? I read minds for a living. It was one morning, I was reaching for my lunchbox. School bus, nasa labas ng bahay. My mom. School bus? Saan ba nakatira to at may school bus? May siguro may kaya to si Nomer, kasi may mga school service Hindi, kahit dito sa amin may nag-i-school service. Pero hindi bus. I don't know, may school bus ba dito mo? Mukhang bigatin to si Sir Nomer Nagging me para lumabas na ng bahay.
Yung lunchbox from the long table, inaabot ko, lumapit. It was at that moment na na-discover ko na meron palang yung tinatawag na telekinesis. Yung term ko ng telekinesis... Ito ha, ang kwento niya, yung lunchbox daw, bata siya, inaabot niya, then lumapit daw yung yung lunchbox. 'Di ba? Yun ang istorya ni Nomer. Ano ba yung mali dun sa kwento niya? Una, duda ako doon sa school bus eh. Saan ka ba nakatira before? Para masabi na at saan ka nag-aral? 'Di ba? Well, dito sa Pilipinas, meron namang ganyan talaga. May nagse-service na ganyan, pero kalimitan, alam ko hindi bus eh, hindi literal na bus. I don't know kung school bus din ang tawag dun sa yung parang mga Ford Fiera. 'Di ba? Pero may ganun naman talaga. O let's say ganun na nga ang term niya lang talaga is school bus. Ngayon, dun tayo madako doon sa bata pa lang siya, 'di ba? So, meaning hindi niya pa alam yung power niya noon. Napalapit niya yung lunchbox daw sa kamay niya as if para siyang Jedi. 'Di ba? That was kailan? 30 years ago? is na na-discover ko na meron palang table. My mom, it was one morning, I was reaching for my lunchbox. School bus nasa labas ng bahay. My mom nagging me para lumabas na ng bahay. My mom daw no? Yung lunchbox from the long table, inaabot ko, lumapit. It was at that moment na na-discover ko na meron palang yung tinatawag na Diba? So, bata pa siya noon. I don't know. Siguro, elementary days pa yan. Nagla-lunchbox eh. So, elementary. So, matanda na siya ngayon. Bakit hindi mo magawa yon? Bata pa lang nagagawa. Dapat na-develop mo na yun, eh. Diba? May power ka palang gano'n. Bakit wala kang trick na gano'n? Na napapalapit mo yung lunchbox sa long table? Bakit wala nang ganon? Meron pa ako isa nakitang trick niyan, eh. Yung nag-guest siya kay Arnold Clavio. Pakita ko sa inyo, ha. Arnold Clavio Nomer Mindmaster. Tingnan mo ha, yung umpisa na ito. Di ba? Bakit hindi niya nagagawa yung lunchbox na yun? Tagal naman. Wait lang ha. Anuhin natin. Kapag may lakas. Nag-commercial pa eh. Ito, papakita ko sa inyo yung trick na gagawin niya dito, men ha. Bagal. O, yan ha. O, yung screw ha. Anong ginawa niya doon sa screw? Halatang halata to, men eh. Nung una, inaano niya yung screw pinipilit niyang pitikin eh. Mahigpit. In-adjust niya nga, nakikita niyo ba sa screen? I-zoom ko ha. Yung ginawa ni Nomer ha. Diba? Oh. Ngayon, minanipulate niya, ayaw gumalaw. Ang ginawa niya, niluwagan niya. Oh, niluwagan niya. Then, ang gagawin niya dito, toink, pinitik niya o hindi? Pinitik niya yung screw o hindi? Pagka pitik niyang ganon, iaangat niya yung screw para kunyari, umaandar. Pero men, maniwala ka sa akin, may binibenta kami sa Ace Hardware na ganyan, kalus. Na isang pitik mo lang na screw, mga mekaniko alam yan. Na may ganyan may mga screws talagang ganyan. Ganyan ka loose. Na konting pitik mo lang, aandar. 'Di ba? Maniniwala ako dito. Pagka hindi niya hinawakan yung hindi pala screw, no? Nut pala ang tawag dito. 'Di ba? Yung nut kasi mahigpit.
Ginaganon, drama niya kunyari, gumaganon-ganon siya, oh. Then, pagagalawin niya, hindi niya maggalaw, mahigpit kasi. Niluwagan niya ng konti. Then aayusin niya. Ngayon, pipitikin niya. Poink? Hindi talagang gagalaw yon. Ano ba naman yan, men? Di ba? Tapos sasabihin nyo, ibabay nyo yung istorya niya na, na yun ay mind power. Ayoko ng ganito eh, na ginagawang tanga yung kapwa natin Pilipino eh. Di ba? Come on. Ano ba, men? Telekinesis. Yung term ko ng telekinesis is iba yung term ng telekinesis sa ibang tao. Like, they thought, pag sinabing telekinesis with the mind, yung nagagawa ko pala, it was the energy na lumalabas sa kamay. Siyempre, 9 years old ka, lumapit yung lunchbox. Shock. Umabot ako ng 30 bago ko nag-wrestle with that idea na parang, is there... O, umabot ka pala ng 30, magagawa mo na yon, lunchbox, sa long table, na lalapit sa'yo. Just imagine, nag-start ka lang, bata ka pa lang, ha? Bakit wala kang trick na ganon? Tingnan nga natin, i-search nga natin sa YouTube, No Mermind Master Lunchbox. May trick ka bang ganon? Na mapapalapit niyo yung lunchbox? Walang ganon. Di ba? Wala namang more to this than just performance? Perhaps hindi ko kasi na-articulate yung lalim nung ginagawa ko. Perhaps kasi dun sa mga TV shows na ginawa ko before, syempre entertainment, mostly nasa entertainment. What I do is mentalism, the study of mind, the different abilities ng mind natin. I struggled, natawagin siyang gift. Actually, nung tinatanong mo ako kanina kung gift ba siya or talent, I struggled with that for 30 years. Natawag ko lang siyang nung gift nung nakita ko na yung purpose. Ang irony is Anong purpose? Anong purpose nun? I am no special. Anong purpose nun? Nasabi niya ba kung anong purpose? Yung mga ginagawa ko, supposedly, well, kaya rin ng normal na tao. But just because of our programming, of our society, of our teacher. Yan din ang sinasabi ni Uri Geller eh. I-search niyo si Uri Geller. Yung inano ni James Randi. Anong tawag dito? Inano niya, yung parang dinebunk ni James Randi, si Uri Geller. Maraming videos sa YouTube, ganyan na ganyan din na sinasabi. Na lahat tayo ay may ganyan, di ba? Pero kung makikita niyo, men, di ba? The preachers, the priests, the community, napoprogram tayo na maging logical. And as you know, ang utak natin, left brain, right brain yan. The more that you practice the left brain, the logical mind, humihina yung right brain, the creativity, the spirituality. Kinukondisyon niya yung mga nanonood sa kanya. Na kung tutuusin, trickery naman talagang ginagawa mo, men. Huwag ganito. Di ba? Intuitive. So, kumbaga, okay, you could say na I am clairvoyant, but you are too. It's important na meron syempreng participant, especially in what I do. Mahirap basahin yung sarili mong utak. Syempre, kailangan meron kang binabasa. My mentor, mahilig siyang gumamit ng analogy. Kailangan mong paghirapan bawat. Kung may ability ka na gusto mo ipapolish, talagang meron siyang mga creative ways of giving the lessons. Mr. David Elephant. He would always tell me, for those who believe, no explanation is necessary. For those who do not believe, no explanation is possible. So, no, need mo i-explain yon. Kasi kailangan talaga maniwala ka na lang eh. Minsan kalimitan yung mga ganito na may mga kinukumbinse. 'Di ba? Laging dapat maniwala ka na lang. 'Yun ang ayoko sa ganyan, men eh. Parang tinuturuan natin yung mga kapwa natin Pinoy na maging dumb, na wag nang mag-isip, na basta may magic na ginagawa sa harap mo, maniwala ka na lang dapat. Hindi maganda 'yun. Nakaka-contribute yan na pagiging gullible sa mga kababayan natin eh.
'Di ba? Dumadami ang uto-uto dahil sa ganyang ganyang turo. Never wrestle with a pig. Only the pig loves it. You'll get dirty. Come on. 'Di ba? So, palagi, yun yung mga quotes na palagi niya sinasabi sa akin. Yung consciousness kasi natin, Taas ang tingin sa sarili, 'Di ba? it transcends time, space, matter. I've been dabbling sa shamanism, I've been dabbling sa past life, regressions, and yung pag-travel sa mga iba't ibang dimension through the consciousness. Now, the spiritual community, nakakatuwa kasi ngayon, hindi na siya taboo pag-uusapan. But in the past, some 10 years ago, 20 years ago, wala akong makakwentuhan tungkol sa mga ganitong topics. So, indeed, we're living in a very interesting times. Maraming nagpapa-read ng kanilang mga astrology, nagpapa-past life regression, pero ang pinaka-pinupuntahan talaga is yung isa sa mga yung shadow work, hypnotherapy, wherein it's a therapy, ina-address namin yung trauma ng tao so that, para ma-heal siya. Ang Mukhang nag-aaral siya ng ng hypnotism, aura, napakadaling Diba? feel. Sa mga ginagawa ko sa social media, tinuturo ko sa kanila kung paano nila ma-feel yung aura. It's just awareness. Minsan, nararamdaman na natin, hindi lang natin pinapansin. Pero sabi nga nila, energy flows where the focus goes. But if you focus on it, na gusto mo ma-feel, mararamdaman mo. Gusto mo bang makita? May hinihintay ako na na sabihin nito 'Di ba? Dahil kinikwento niya yung story niya Face ka lang sa front. Both of you. Janelle, close your eyes. And in a moment, you're gonna bind your aura. Mukhang interesting tong gagawin niya dito Janelle, did you feel that? Don't open your eyes. What did you feel? How many times? Janelle, I was no. Wait. Paano? Janelle, Try ko i-debunk try ko lang. So may pinapatouch siya sa likod I'm gonna bind your aura. Tulungan niyo ako mag-debunk. Para nakukuha ko na yung style niya Janelle, did you feel that? Don't open your eyes. What did you feel? How many times? Janelle, I was nowhere near you. Hindi kita hinahawakan. Open your eyes. Alam niyo kung paano nangyari yung trick na yon? Ito napansin ko dito.
Napansin ko dito. Kaya ni-rewind ko eh. 'Di ba? So, ang na-feel niya, ang na-feel ni ate, tinouch niya yung nasa right side. 'Di ba? Tinouch niya yung nasa right side. Pero ang naka-feel itong nasa left side. Impressive, 'di ba? Pero dito nangyayari yung trick, men. Dito, kunyari, ito yung gagawin niya, ha. Guys, ka lang sa pa. Ulitin natin, ha. So ito, ini-instructan niya na. Hindi naman natin narinig naka-mute eh, di ba? Ang sasabihin niya lang dito, may mafe-feel ka na magta-touch sa'yo nang hindi kita hinahawakan. Di ba? Ipapalagay niya kasi yung aura, ipapalit niya something like that. O, pakinggan natin, ha. Face ka lang sa front. Both of you. Janelle, close your eyes. Pinapa-close niya to kasi ito yung makakaramdam eh. And in a moment, Pinaharap niya rin ito sa harap. Tandaan nyo ha, ang mga magician, palaging may kondisyon eh. 'Di ba? Hindi ka pwedeng humarap, hindi ka pwedeng ano. Pero kung tutuusin ito mga kababayan ko, kung totoong mentalisto, wala nang kondisyon dapat yan kahit magkaharap pa silang dalawa. Pero dito nangyayari kasi yung secret. Pagka hindi nakatingin parehas yung yung gagawa niya ng trick. O, tinan mo ha. I'm gonna bind your aura. Babind daw yung aura niya. Napapansin niyo yung pagganon-ganon niya sa likod? Napapaganon yung pagganon-ganon niya sa likod. Tandaan nyo ha, nakapikit ito. Unaware to sa ginagawa ni Nomer. Ito si ate. Yung mga pagganyan-ganyan niya. 'Di ba? Ang nangyayari diyan, men, pag nakatago na yung kamay niya sa likod, itatap niya na si ate. Dito niya natataniman ng tap. Tut, gaganunin niya na sa likod. 'Di ba? Yung likod gaganunin niya na. 2 beses. 'Di ba? Hindi naman natin nakikita ng camera eh, tinan mo. 'Di ba? Tinap niya na sa likod 'yan ng 2 beses. 'Di ba? Yung patago-tago ng kamay niya sa likod, tinap niya na 'yon 2 beses. Nakapikit naman si ate eh. Hindi niya naman nakikita si Nomer na walang ginagawa sa kanya. Oh. Ngayon, sasabihin niya, ipapakita niya ngayon at itatap niya si ate. Isang tap. 2 tap. Ngayon, papadescribe niya yung naramdaman niya. Janelle, did you feel that? Don't open your eyes. What did you feel? No, may nag-tap daw sa likod. How many times? O, di ba? Ibig sabihin kasi habang gumaganon-ganon siya, ito halimbawa si ate, ano? Oh. Nakita niyo ginaganyan-ganyan ko, pero di ba? Kala niyo hindi ko hinahawakan, pero pag tiningnan niyo yung likod niyan, nakaganyan si Mario sa likod ko. Kung makikita niyo, tingnan niyo ha. Gusto kong makita nyo eh, di ba? Hindi ako matatahimik hanggang hindi kayo nasa-satisfy eh. Ganito kasi ginagawa ni Nomer. Halimbawa ito si Mario, ano? Sa likod niyan, hindi ko ginaganyan-ganyan ko kunyari. Pero maririnig nyo pagka umano yung ano ko. Di ba? Tinap ko na. Hindi lang halata. O, sa side view naman, ganito ang gagawin ko. Di ba? Ginaganyan-ganyan ko yung likod niya. Pero kung makikita nyo yung kamay ko, di ba? Tinap ko na siya. Ngayon, nakatanim na sa isip ni Mario na tinap ko siya ng twice. So, ang gagawin ko dito sa kay Vegeta naman, habang nakapikit si Mario, gagawinin ko, tapos tatanungin ko, Mario, ano ba yung naramdaman mo? Tinap ako. Tapos sasabihin ko, tinap ako 2. Kasi nga, habang ginaganon ko nga, nagets nyo ba? Kaya mapapansin ko dito, halimbawa, bakit hindi gumagalaw yung camera at bakit kailangan nakapikit yung ginagawa niya nun? Diba? Trickery to. Hindi naman,
tandaan nyo, pag ang isang mentalist ay laging may kondisyon ang ginagawa, may pinaplano siya, maybe may mga trick siya na hindi ko kayang hulihin, 'di ba? May mga trick may mga trick siya na hindi ko kayang hulihin, pero it doesn't mean na lahat 'yun ay totoo. Hindi ko lang alam kung paano ginagawa. Ganyan naman tayo sa magician eh. Bakit ikaw ba? Alam mo ba kung paano ginagawa ni David Blaine yung mga magic tricks niya? Hindi, di ba? Di ba? Magician si Nomer, hindi siya mentalist. Ano lang yun? O, uulitin natin yung ginawa niya dito, ha? Janelle, Tinan mo, ha? Kunyari, kasama sa ano niya yan eh. Kasama sa trick niya yung may pag ganun-ganun sa likod eh. Tinan mo, ha? O, yung pagtago-tago sa likod niya, may kinalabit niya na yan ng 2 beses. O. Yun. Nakita nyo? Tinakpan na mabilis ang kamay ni Nomer eh. Tinan nyo ha, yung kanang kamay ni Nomer, pagka balik niya dito kay ate. Yan o, nakikita mo yung kamay na yan? Nakikita nyo ba? I-zoom ko ha. Itong kamay na to, makikita nyo yan ha. Doon na siya nag-tap. Tinap niya na yan ng 2 times. O, diba? Tinakpan niya na lang ng katawan niya. Diba kunyari wala siyang ginagawa, pero kinalabit niya na yan 2 times. Pero wala yun. Trick lang yun, men. Ngayon, kakalabitin niya kunyari 1 time. Kalabit niya 2 times. Ngayon, tatanungin niya, Janelle, did you feel that? Don't open your eyes. What did you feel? may nag-tap daw sa likod. 2 times. How many times? Diba? Kasi ginawa niya na yun eh. After nun, kaya niya pa bang magpahula kung anong gagawin? Hindi na. Janelle, I was nowhere near you. Hindi kita inahawakan. Open your eyes. Diba? Bakit hindi ka pa gumawa ng isa pang trick, mag-tap ka uli? Hindi na kaya kasi nga, yun na yung, ano. Si Monica yung tinouch ko twice. Ay, nako, trickery ni Nomer. Lang ng maliit na spark of curiosity and also yung curiosity na yon ma-confirm na meron talaga. And then, para siyang may snowball effect. Ganun ang approach sa what we call paranormal. So, for me, it was that lunchbox moment. It was that lunchbox moment that parang paved the way na, wala palang imposible. Lunchbox moment daw. 'Di ba? Pero ano pa ba 'yung susunod nito? May kukwento pa ba siya? When someone is thinking of a particular thought, nare-receive ko 'yon depende sa kanilang method of learning. If one is visual, then I get images. Kung meron taong kinesthetic feeling, then I get the parang feeling also. May auditory, then I hear the thoughts. So, iba-iba. Sometimes may tao na digital thinker. Mas mahirap i-interpolate yung ganun. Well, I don't go walking around, hearing their thoughts. May process. So, they have to be, kumbaga merong consent nila for me to be able to read it. Like, hindi ako pwedeng... hindi ko alam yung trick na yan. Yung may mga pinapakita na sulat-sulat. Ganon, intrusive. Hindi kaya. Over the years, meron talagang mga offers ng mga politicians, ganito, alamin. Talagang nagde-decline ako. Kasi hindi naman talaga kasi totoo. Di ba? Hindi naman talaga kasi totoo yan. Just imagine, alimbawa, Sir Nomer, may isang pinaka-importanting case na masosolve dahil sa tulong mo. Hindi ka ba tutulong doon? Kukunin ka ng NBI? Di ba? Yun na yung chance mo para makatulong doon sa isang kaso na hindi ma-solve. Today, well, number 1, ethics. Siyempre, morality. Number 1, sa stage or sa entertainment. Syempre, Morality? Talaga? Morality? Tama ba yung narinig ko?
Habang nagpapapaniwala ka sa mga tao na hindi totoo yung ginagawa mo, morality? Men? Come on. Pre, hindi mo sila kailangan ipahiya. Wala ka dapat ilalabas na sikreto nila na hindi naman nila binigay sa'yo tapos i-announce mo sa stage. Medyo basic na bawal yun. Sometimes, para maging entertaining lang, passcodes nila, hinuhulaan ko passcode na sa cellphone. But I ask them na palitan mo na kagad or hindi ko pinapakita. Very basic lang na Majority naman interested, majority naman fascinated. But of course, there's the 10% skeptic na, I don't believe in that, or bangga sa kanilang religious or sa faith nila. Sometimes, I explain to them, May hinihintay ako sabihin si Nomer eh. Hindi siya something na bangga sa religion mo or sa faith mo. Yung word na skeptics, ang problema sa kanila is that they are skeptic with everything. They already embraced the label skeptic. So once they've decided, I'm a skeptic, yun na yung label nila. They're skeptic of everything. It's like faith, but on the other side of the fence. Teka. So, sa tingin mo, useless ang power mo pag skeptic ang kaharap mo? Di walang silbi din yung power mo. Para saan yung power mo? Kung hindi mo makukonvince yung mga skeptic na totoo yung ginagawa mo, men. So, alam di ba? Ito yung napapansin ko madalas eh. Pag may mga gumagawa ng ganyan, nasa sa inyo yan, kung maniniwala kayo o hindi. Di ba? Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa inyo. Why? Di ba? Why? Ang gusto mo maging uto-uto na lang yung mga Pilipino, men? Wag naman ganun. Kumbaga may blind faith ka, and then there's all paano blind faith yon? Open nga kami eh. Mga skeptic nga open sa kahit anong paliwanag eh. Wag naman kami baliktarin. Ang mga blind, yung mga naniniwala ng walang paliwanag. Tama ba ako? Mga kababayan ko na nanood sa akin, baliktad naman yung niya. 'Di ba? Bakit mo sasabihin blind yung nag-a-ask ng explanation sa'yo? At yung mga taong gusto ko talagang imbestigahan yung ginagawa mo. 'Di ba? Pag may chance na na makaharap ko to si Nomer, magtatanong ako sa kanya. May ihi to sa salawal. Hindi ako nagyayabang. Hindi ako nagyayabang. May ihi talaga to sa salawal. Pag nagtanong ako dito, well, syempre, ang mga tatanungin ko lang, yung mga nabooking ko lang na trick sa kanya. Syempre, hindi ko naman tatanungin. Kahit mag-trick sa akin yan, syempre, di ba, trabaho niya yan, men eh. May chance talaga na mamangha ako sa gagawin yan. Pero yung mga tatanungin ko sa kanya, yung mga na-debunk ko na. Di ba? To blind faith. You're not being objective. No! Ang mga skeptic, yun ang objective. Payag ba kayo noon, mga skeptic daw, hindi daw nagiging objective? Nakasalalay nga yung skepticism namin sa sa general truth eh. 'Di ba? Iba-iba yung level of consciousness ng tao. When they're not prepared for it, they're not ready for it, kasi nasa early stage pa na sila na kanilang consciousness. Then, masyado niya minamaliit yung mga skeptics, that's for them. One of the basic na problema ng society natin. When we do not understand something, it's easy for us to label it as black, dark. Kailangan matakot kasi hindi natin naiintindihan. We have the inability na to put ourselves dun sa sapatos ng susunod na tao. So, kung hindi natin siya naiintindihan, it's easy to dismiss it as may sa demonyo. Hindi, ang tanong ko naman, paano ka naman maiintindihan kung ayaw mong magpaliwanag at ayaw mong matanong? Ang gusto kasi netong mga kababayan ko, yung maiintindihan mo na lang siya ng biglaan. 'Di ba? Hindi pwede kasing ganon. Sa mga bobo tanga-tanga, applicable yan. Proven na yan eh. Yung mga ghost hunters nga na dinidebunk ko, 'di ba? Basta na lang sila naniniwala. Kahit ang dami-daming red flag na
Mali itong ganito. Mali itong pinopromote tong ganito, men eh. 'Di ba? Kung may power ka at tatanungin ka sa mga bagay na may pagdududa sa'yo, dapat willing ka lahat na isagot yung mga yan. Kasi totoo naman yung ginagawa mo eh. Just like ganito, halimbawa, meron akong kwintas dito. Ito ay gold, pure gold. 'Di ba? Tapos pag yung pure gold mo, ikikilatisin na ayaw mo. Why? 'Di ba? Why? 'Di ba yung ikikis-kis sa bato then lalagyan ng acid, ayaw mo? Bakit? Totoong gold naman yan, 'di ba? Bakit natatakot ka? Bakit kinokontra mo yung mga tao na magki-question? And just like religion, kapag hindi ka kasama No! sa religion namin, No, kulto yung sinasabi mo. Huwag mong ikumpara yung religion dyan sa ginagawa mo, men. Ang mga religion, may pinagbabasihan sila na kahit tanungin mo sila, tamo ha? Tingnan mo. and just like religion, kapag hindi ka kasali rito sa religion namin, then you're black, you're all doomed. No! Ang sinasabi mo, kulto yan eh. Hindi naman religion yung sinasabi mo eh. Ganyan ba religion? Ang religion, may indoctrination yan. Yung mga totoong religion, katulad ng Iglesia ni Cristo, ng mga Katoliko, ang dating daan, born again, natatanong yung mga yan. May mga explanation sila sa mga gustong may mga exposition nga yan, may mga Bible study nga yan mga yan eh. 'Di ba? Willing silang magturo sa mga tao. Huwag mo ikukumpara kasi ang ginagawa mo, hindi ka naman nagtuturo eh. Ang gusto mong mangyari, automatic naniniwala sa ginagawa mo yung mga tao. Huwag mo ikukumpara, kuya, huwag mo ikukumpara sa religion yung ginagawa mo, men. Hindi, agree ba kayo doon? Na parang religion daw yon na pag hindi doom na daw, di ba, men? Come on. Inherently, yun yung problema ng society natin. I am here para mag-spark ng curiosity. Hey, ang consciousness natin, ganito kalawak. I am here to shed some light about spiritual principles. I am here, again, to shed some light? Bakit sinasabi mo kanina yung mga hindi naniniwala, kinumpare mo sa pigs? Di ba? No explanations, required. Di ba? Come on, man. apologetics to give an explanation, shed some light, para hindi sila matakot. For me, again, sabi ko nga sa'yo, turo ng mentor ko, for those who do not believe na explanation is possible, I couldn't care less. People would always challenge you. Di ba? Bakit ganon? Akala ko ba ready ka mag-shed ng light? Alam mo yung mga simpleng nasa convenience store ka, tatanungin mo, ate magkano po? Sasagutin ka bigla, pulaan mo. Yes! Valid yun! Mentalist ka eh! Valid yun! Di ba? Valid yun! Ba't natatawa ka? Before na nasa corporate ako, I would get yung mga Nag-corporate ka? Sure? accounts na impossible to handle. Kasi nga, you have these abilities. So, yun yung pinaka-challenge. Yung palagi kang ito-challenge. Hindi niya pa nababanggit yung yung hinihintay ko eh. Ay, tapos na ba? Outside life. Meron akong mga maliliit na negosyo na hinahandle. Some consultancy also. People are starting to wake up. Before 10 years ago, even 5 years ago, before the pandemic, walang nag-uusap about spirituality. Walang nag-uusap about paranormal. Lahat sila, ang term nila dito dati, conspiracy, ganyan, fakery. Nakikita ko yung mga Filipinos, tumataas na yung consciousness. Especially yung mga younger generation. Tumataas na yung pagiging uto-uto. They're into law of attraction. They're into shifting. They're into astrology. Nakakatuwa lang din na kahit pa paano. Asan yung data mo nun? Nagiging advance ang technology natin, nagiging ganun yung mga tao. Saan mo napulot yung data nun?
May ano ka, may study bang pinagbasihan yung sinasabi mo? Sa awakening na yon. Hindi, I'm so sorry ha, kung may inis kayo sa ginagawa. Ako naiinis din kasi ako eh. Kasi 'di ba, ang dami ko na na-debunk na trick nito. Tapos still pinagpapalagay niya talagang totoo yung ginagawa niya. Come on. Tao. Especially ng mga Filipinos. Maraming ma-curious, mas maraming ma-enlighten. The true and only purpose of me accumulating knowledge regarding the topic, spiritual man yan or about consciousness. I guess the true and only purpose of that is to point me in the direction or to point other people also in the direction of proving that there is God. And once they find that God, once they get to experience that love of God, Nako, dinamay na yung Diyos, men. yung knowledge na na-accumulate, God will turn that into wisdom. I guess yun yung pinaka-purpose ko. Point them in the direction of experiencing and loving God. Nakakatuwa ngayon. Dinamay na yung Diyos. Pag dinamay na yung Diyos niyan, malalambot na yung puso natin eh. Especially social media. Andiyan na, ang dami na nag-share. Nakakatuwa. But before, sobrang hesitant yung mga tao na mag-share. So, just explore, but always know na may mga practices na kailangan may konting ingat din. Bago nila i-practice yung isang bagay, syempre research muna. Science is catching up on spirituality. Obviously, nauna ang spirituality. Ang science, we only have 200 years. Science. But science is catching up. I can see a world na... Kaya, matatapos na to eh. Hindi mo pa rin binanggit na ikaw ay... bakit hindi mo sinasabi to? Nakasama ka ni Nick Banayo dati na nanggagamot. Ito ka dati, men, no? Diba? Tinapos ko yung interview niya, dapat ma-mention mo man lang sana to. Bakit hindi mo sinasabi to? Men. Kanina ko pa inaano, kaya nga sinasabi ko sa inyo, diba? May hinihintay ako sabihin niya. Bakit kinakahiya mo si Nick Banayo na kasama mo? Na tumatanggap ka rin ng pasyente? Bakit ganun, men? Pakita natin si Nomer, ha? Come on. Diba dito pa nga lang eh. Tsaka ito ha, katulad nung sasabihin ko sa inyo. Yung mga tricks niya kasi, oo, tricks. Laging may kondisyon. 'Di ba? Hindi ko naman mahuhulaan lahat kung paano niya ginagawa yung trick niya. 'Di ba? Kasi nga may mga magician talagang mga magagaling kung paano ginagawa. At alam ko na may mga secrets talaga yung mga magician. May nagpapadebunk nga sa akin kay Jeffrey Tam eh. 'Di ba? Hindi ko madidebunk yun kasi magician yun. Career talaga nila mang-entertain ng tao. Wala naman totoong magic talaga. Kasi katulad ng sinasabi ko, kung totoo itong mga pinagsasabi nito mga to, di sana nakatulong na sa NBI yan. Di ba? Ang daming kasong masusolve niyan pagka inano nyo. Pero ito, ayan ba't hindi mo sinabi to? Ito ng isang pang-test. Hindi ako bumulong ng orasyon this time. Di ba? Nag-orasyon ka nun pala dati 4 years ago, oh. Bakit hindi mo kinuwento yan sa mga biography mo? Kinakahiya mo ba yan, Sir Nomer? Kasama mo yung mga albularyo na gumagamot na naniningil ng pera? Di ba? Kaya wala akong tiwala sa ganito. I'm so sorry po, Di ba? Sinasabi ko lang sa inyo na may mga ganyan talaga na tao. Kung ano man yung ibig ko sabihin, alam nyo na yon. 'Di ba? Ilang beses ko na napatunayan ito. Kasi minsan, nasabi ko na to before eh. Kapag may na-debunk kang isang ginagawa niyan, sasabihin na naman sa'yo, paano ginawa yung isa? May ipapaliwanag mo ba yung isa? Common sense ang gagamitin mo. Ilang trick na niya na na-debunk ko, yung sa bote, yung sa spoon, yung pag-bend ng spoon, pag-twist ng spoon, 'di ba? Yung pagpapagalaw sa spoon, yung sa baraha, 'di ba? At yung huli yung yung nut, yung sa tornilyo. O let's say 6 lang ang nadebunk ko sa kanya. Sa 6 na nadedebunk ko dahil nalaman yung kinakalabit pa sa likod, 7.
Eh, ilan ang trick na alam ni Nomer? 1,000. Let's say 1,000 tricks. Alam niya, ano? So, 6 na yung na-debunk ko dyan. Na ginagawa niya, na trick niya. Oh. Iyon, mga alam ko na trick yon. Eh, paano yung mga hindi pa natin alam? So, may expect mo, do sa 1,000 na yon, yung talagang na-debunk ko lang talaga yung fake? At yung the rest yung puro totoo na? The fact na may hinalo yan, na peke sa ginagawa niyan, kabahan na kayo. Kabahan na kayo maniwala dyan. Kabahan na kayo magpagamot dyan kung gumagamot yan. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Nahuli siyang gumagawa ng peke eh. So, may expect mo, yung mga gagawin niyan, totoo na? Ano yun, nagkataon lang na yung mga nahuli ko, yun lang talaga yung peking ginawa niya, at lahat totoo na? Diba, men? Anyway, bahala kayo dyan, no? Hindi ko naman kayo pinakikialaman. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye.